Sa mga lansangan ng Kalakhang, Maynila, may mga taong bigla na lang nawawala. Sabi nila, krimen lang daw. Sabi ng iba, malas lang talaga. Pero sa gabi, kapag tila humihinto ang paghinga ng lungsod, na mararamdaman mong may mas malalim pa. May mga taong naglalaro. Isang laro. Pero dito, ang mga nagtatago, hindi na nakababalik. Panibagong araw na naman. Nakapagod magtrabaho. Pero kailangan kong kumayad para magkapera. Para bayaran. Uy, Mars, alam niyo ba yung nangyari kay Shaina? Ay oo, Mars. Nawawala na. Ano sa tingin nyo? Kumabit kaya? Pwede rin. Alam mo naman yun, mahilig mang mata ng mga lalaki. Kawawa naman yung asawa niya. O baka naman may pumatay sa... Hala, oo nga no, posible. Naku Mars, pakiramdam ko si David yung kabit eh. Tignan mo oh. Hoy, David. Huwag kang mangialam sa usapan. Kaya, pengi ba? Kahit pang almusal lang kaya. Pre, malapit na eleksyon. Hindi ko pa alam eh. Baga hindi muna ako bumoto ngayong taon. Bumoto ka na. Malay mo,
May paabot na naman ngayon. Tignan natin pre. Uy, David! Magandang Oy, David! Nasaan na yung bayad sa inutang mo sa akin? Ay, David! Kaibigan mo si Jacob, di ba? Palagi na lang umihi sa tapat ng bahay ko. Sa susunod na mahuli ko siya, puputulin ko, Ari. Hoy! Bilisan nyo dyan! Hindi mo naman kami... Tarantado ka! Napaka-traffic talaga dito. Inabot akong 2 oras para makauwi lang kumpara noon na 30 minutos hanggang 1 oras lang ang biyahe. On September 2nd, 1995, an investigator from Manila was dispatched to San Felipe, Zambales to investigate an abandoned cabin linked to the mysterious disappearances of families over the past 5 years. Their disappearances were unknown and no traces was found on the scene. However, all the disappearances sharing one chilling connection, a disturbing entity known as the Christmas Stalker. The following footage is the last known sighting of the investigator moments after his encounter with the entity. Hello mga sis! And welcome to Chika with Chrissy! Kung saan lahat ng sekreto, walang filter, minsan walang preno. May bagong chika ko because today, we have Cyril Cruz on the show, everybody! She's an influencer, model, daughter of Senator Roel Cruz II, and also the granddaughter of late and great former President Roel Cruz Sr. Welcome, Cyril. How are you? Oh my God, Tita Chrissy, thank you so much for having me. I am good. But before we start, I just wanted to iterate that it's 2025 na, guys. We're not our parents, diba? We should really get rid of that stigma. Period. So, how have you been? I saw that last week you were in France. Oh my God, yes. Paris was so amazing. Joa decided to take me there for a birthday surprise and he treated me. It was so sweet. You know, we've been like super duper busy and we finally had time for ourselves and it was amazing. You really should go, Tita. Ooh, I've never been to France before. The only European country I've been to was Switzerland. So probably next time, yeah. So anyways, I heard through the grapevine that you just launched your new makeup line recently. Oh my God, yes, I recently just did. Don't you think what I have on my face is so cute? Yeah, I created this makeup line because, you know, I just wanted to find something pretty for me. And, you know, it's like environmentally friendly or whatever. But I love it, so I don't care. I know, it looks so pretty. That is so awesome. Now, I hope you don't mind if we get a bit more, personal. By any chance, do you know what happened to your dad, Roel Cruz II? I heard he was accused of stealing government funds. I heard about that rumor, but Daddy's doing his best to fix this, and my brother, who's like a congressman, is like totally backing him up. But if I know my daddy, I know this will be okay soon. I'm sure he will. But there's also a rumor that your godmother, Gloria Peralta, is also being accused of that. Tita Chrissy, I'm sorry, but what does that have to do with me? Do you mind if we talk about something else? I didn't get debriefed about this question before the show. Oh, goodness.
I'm sorry, but it seems that's all the time we have for today. Would you like to do a little shout out to your family, friends, and supporters out there watching? Yes, I would. Hi, Mommy. Hi, Daddy. Hi, Kuya. And to all of my wonderful friends and fans. And, of course, hi, Joa. I would like to promote my makeup line and special thanks to my hair brand for sponsoring. Thank you so much for having me here, Tita Chrissy. All right. Thanks so much for coming to the show, Cyril. And that's it, mga sis. Thanks for watching Chica with Chrissy. Tune in next time. Bye. Oh my god. Ano to? Nasaan ako? Nananaginip ba ako? Sino ka? Anong gusto mo sa akin? Saan ka nakatulog? Anong ginawa ko? Magsalita ka! Sino kayo? Patay na ba ako? Magsalita kayo! Lalabas rin ang katotohanan. Anong lugar to? Teka, ako ba yan? Anong gusto mo ipakita sa akin? Naalala mo ba ang ginawa mo? Ay puta! Late na ako! Saan ang gagaling katok na yun? Baka yung mga kapitbahay na... Ay nga pala! Late na... Ano ba yan? Araw-araw na lang palaging ganito. Gigising ka at maghahanda para pumasok sa trabaho. Tapos, may ipit ka sa traffic at mapapaisip ka, magkakatrabaho pa ba ako bukas?
Pumapasok ka sa trabahong halos kumakain na ng buhay mo. Pagkatapos ng araw, uuwi kang sobrang pagod. Kinabukasan, uulitin mo na naman. Walang nagbabago. At minsan, mapapaisip ka, saan nga ba napupunta ang sahod ko? Kapag magkape ka pa. Anong gusto mo? Busy ako. Oy, musta? Bad trip naman. What? Masyado tayo overwork ni boss. Pre, busy ako. Hi, Kuya David. Ang saya talaga't magtrabaho dito sa Silang. Ang dami kong nakikita tinatago ng gobyerno. Gaya nung Grabe, yung biyahe papunta rito sa opisina. Di na ako makapaghintay. Hey David, kamusta ka na? You did such a great job on your report of Silang 158. I was wondering if you could help me finalize my report for Silang 289. After work today or maybe at lunch, would you want to go grab a coffee? Mukhang kailangan ko mag-sick leave ulit. Kailan kaya magbabayad si Dave? Oy, musta Paps? Sumahod na tayo ah. Wala pa rin ba? Putang ina mo, kakapost mo lang sa Instagram noong nakaraan, nagborake ka. Kala mo di ko malalaman? Kapal ng simento sa mukha mo eh. Bahid ba? Natapos mo na ba yung Silang 57? Send mo sa akin sa email pagkatapos. Ay, shala. Bigay ko na lang lahat ng bet mong hana. Adag! Uy, si Solid PP David pala to eh. Musta tol? Ay, kailangan ko nang tapusin tong task ko para makapag-break na ako. Boy, daming pinapagawa sa atin eh boss. Late naman ang bayad. W's in the chat para kay David. Musta pare? Wow. Hindi ako makapaniwala na ilang araw na lang. Uy, musta na David? Nakitambay lang ako rito. Tropa ko kasi yung CEO ng Silang. Tsaka, lapit ka dito konti. Sa'yo ko lang to sasabihin ha. Pero may classified folder dyan sa copy room. Katabi ng photocopier. Tingnan mo. Silipin mo. Ako bahala. Uy, pre! Buti nakapasok ka. Oo nga pre, late na ako nagising. Tapos sobrang traffic pa. Ikaw naman pre, kamusta? Ito, goods naman. Naalala mo pa ba si Gloria Peralta nung high school? Yung kaklase natin na magaling sa lahat. Yung nakakuha ng reward dahil binabayaran yung mga guro. Tsaka pinagtitripan niya ako noon. Oo, siya. Oh, napanood ko kaninang umaga sa balita. Nasa Senate hearing siya tungkol dun sa flood control project. Dinidepensa niya yung kumpanya niya tungkol dun sa nawawalang pondo. Hindi nga. Oo! Sabi nila may ilang contractor na nawala matapos madelay yung mga proyekto. May mga nagsasabing baka may kinalaman si Peralta o baka alam niya yung totoong nangyari. Merong rumor na siya raw may pakana sa mga nawawala. Naalala mo yung mga taong nawala? Yung iba doon mga contractors daw, hindi lang mga ordinaryong tao.
Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot. Sobrang dami nilang palpak na proyekto, tapos lakas pa nilang mangurakot sa tao. Grabe ang piyeta mo, pre. So, ayun na nga. Uy, pwede ba akong dumaan sa bahay mo ngayong Biyernes? Tagal na nating hindi tumambay. Naman. Sige, ikaw pa, pre. Sige pre, kita-kits! Ay, ang puta. Weird naman. Kailangan ko... Oh, tangina mo! Suntukan na lang oh! Duwag! Sa wakas! Nakauwi rin. Punuan yung tren kanina. Muntikan pa makaberya. Pero, sino kaya yung sumusunod sa akin kanina? Kailangan ko sikirituin na isa. Wala akong ganang kumain ngayon. Hindi ako makagalaw. Anong nangyayari? Sobrang nakakatakot naman to. Kailangan ko manap ng paraan. Sino ka ba talaga? Nagmamakawa ako. Pakawalan mo na ako.
Puta na Irana. Ang sama ng panaginip ko. Bakit may dumi ako sa katawan? Paano nagkadumi yung bahay? Kailangan ko linisin to bago pumasok. Hirap mamuhay dito sa Pilipinas. Laging umulan. Reset. Buti pang estudyante. Suspend yung mga klase nila. Paano mo kami mga workers? Immortal? Kailangan namin tumuwid sa baha para lang makapasok sa trabaho. Visit na buhay to. Bakit ka natatakot? Natakot ka ba sa mga mangyayari dahil sa ginawa mo? Nakakapanghiya? Putang ina! Ano bang ginawa ko? Bakit pa ulit-ulit tong nangyayari sa akin? Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Lalien Polon at ito ang The Voice of Truth. Isa na namang misteryosong pagkawala ang naiulat. Kinilala ang pinakahuling biktima bilang si Doria Peralta. Ang negosyanteng kamakailan lamang ay naging laman ng balita matapos humarap sa Senate hearing kaugnay ng flood control project. Pinaniniwalaan ngayon na isang tao ang nasa likod ng mga pagdukot. Tinagurian ng publiko bilang The Phantom. Pinapayuan ng lahat na manatino ang pagmatsyag. Kung minanalaman o pinaghihinalaan, muli ako po si Lalien Polon. Kahit noong high school pa, siya nang palaging pida. May pera, may koneksyon. Wala rin siyang pinakaiba sa iba. Laganap na talaga ang korupsyon. Parang sakit na hindi magagamot. Puro proyekto, puro pangako dito, pangako doon, at kuha sila ng kuha. Tapos sa TV, kunyari bayani. Baka ngayon may naglakas loob na rin. Ay, sus! Ang hirap mong mahalin, Pilipinas!
patuloy ang mga pagkawala. Hinihiling mo na ikaw na lang ang maging isa sa mga biktima. Pero natatakot ka rin. Katulad ng mga taong nilamon ng kasakiman. Takot silang umamin sa kanilang pagkakamali. Habang ikaw at ang pamilya mo ay naghihirap. Sila naman ay nagdiriwang at nagpapakasasa sa pera nila. Sabihin mo ang totoo, hindi mo ba sila gustong saktan? Nais mo silang mamatay? Ay, nakputa na ito! Ay, Diyos ko. Ita-text ko muna si Jacob. Oy, na mo talaga. Kaibigan ko ang resista ng boss ko. So, ayun, pre. Gusto ko sana siyang ligawan. Yan ka na naman, pre. Sobra kang marupok. Parang nung kayo ni Artea. Tapos nung nasaktan ka, hindi mo tinigilang kakakwento tungkol. Alam ko naman yun, pre. Naku, bahala na talaga. Nga pala, sabi mo kanina may gusto kang pag-usapan. Eh, oo pre, si boss. Palagi nga manamalit. Sumusobran na talaga siya. Sure ka ba, pre? Hindi ka ba natatakot? Baka pag nireport mo si boss, masisante ka. May point ka, pre. Pero, okay lang ako. Kaya ko pa naman Pre, good luck na lang sa'yo. Nga pala, may sumusunod pala sa akin nung isang... Wala akong alam dyan, pero gagi, pre. Baka ikaw na yung susunod na mawawala. Ulol. Kontraktor ba ako? Hindi. Isa lang akong karaniwang trabahador na kumakayod sa minimum wage at nagko-commute tulad ng iba. Ay, sorry pre. Natapon ko. Ako na maglilinis. Nasaan yung walis mo? Nandyan sa loob ng bodega. Punyetas, sakit sa ilong. Parang may patay na daga dito. May pumasok na naman na daga. Ano? Hindi mo pa rin maalala? Palagi mo silang sinisisi. Tinitingnan mo ang salamin, pero hindi mo nakikita ang sarili mo. Hindi ka naman naiiba sa kanila. Isang salot sa lipunan. Sinasabi, hindi mo pa rin maalala, David? Hindi mo pa rin maalala kung bakit nagkakabangungot ka? Kung bakit bumabalik sa iyo ang mga taong yun sa panaginip mo? Malapit mo na ring malaman ang lahat.
magkikita tayong muli, David. Kasakit. Bakit pa ako uminom? At bakit ko tinanggap yung offer? Kailangan ko na maganda para... Sa wakas! Sabado na. Ay, ano ba naman yan? Hindi ako sinasagot ni Jacob. Ay, nako. Baka may date na naman yung kupal na yan. Ano yan? Pagkalipas ng ilang linggo, nahuli na rin kita. Sino ka? Anong gusto mo sa akin? Huwag mo akong katarantaduhan! Anong ginawa ko? Ikaw yung may kagagawan sa mga nawawala! Nakita ka sa bahay ni Peralta nung... Ano? Wala akong kinalaman dyan. Paano ko magagawa yan? Paano mo ako sasaktan kung hindi ko naman alam mga sinasabi mo sa akin? At kay tagal ko rin hindi nakausap si Peralta. Pinatay na kita sana kanina. Kaso gusto ko pa kitang saktan. Wag! 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 Jacob? Tulong. Layuan mo ako. Pakawal naman. Namimiss ko na yung pamilya ko. Ano to? Tulong. May ganito. Tulong. Saka, David. Sino ka? Ako, si Blake. Ako ang anyo ng galit mo. Anong ibig mong sabihin? Bakit may silong sa ilalim ng bahay ko? Ako ang gumawa ng lahat ng to. Ang tagal kong ipinagplanuan lahat. Bakit mo ginawa to?
kailangan kong gawin sa pinakasulok ng isipan mo. Galit, kawalang katarungan. Itong mga taong to, akala mo hindi kita naririnig. Bawat reklamo, bawat galit na kaisipang pilit mong itinatago. Yung mga nagdaksil sa'yo, humila sa'yo pababa. Narinig ko lahat, tiniis mo lahat. Pero wala kang lakas na loob para kumilos. Tayo ang dahilan kung bakit sila. Hindi ganito ang paglaban sa kawalan katarungan. Hindi sa pananakit ng mga taong to. Oo, gumawa sila ng... Tanggapin mo na lang, David. Magiging maayos ang lahat. Ginawa na... Wala! Wala na! Uli na ang lahat. Ayaw kong mabuhay. Ang karakasan ay hindi maaayos ng sirang sistema. Tapusin ko na! Ang ginagawa mo! Tigilan mo to! Tapusin! David! Mag-isip ka! Kung wala ako, wala kang laban. Ako ang lakas. Hindi ka kailanman naging lakas ko. Galit ko lang. Hindi! Pilipinas, ang Pilipino. Pilipinas, yan ang bayan ko, yan ang bayan mo. Ang Pilipino, yan ang lahi ko, yan ang lahi mo. Ang Pilipinas bago na ngayon, uso ng Koreano sa ating panahon. Ang kabataang limot ang bayan, ugali ng iba ang tinataas nila. Saan na nga ba napunta si Juan? Saan na nga ba ang karapatan? Ang katutuboy ninanakawan, inaagawan ng kayamanan, kalikasan at kapaligiran, binabarubal ng kababayan. Ang Pilipino, yan ang lahi ko, yan ang lahi mo.